Kasi ang pinakamalaking budget ay napunta sa DPWH. Tama Ako, kayo ha. DPWH para ponduhan yung mga flood control project. Kung DPWH na punta mga kababayan, no? Yung mga kasadang maayos pat sinisira, yun mga kababayan, dun pinondohan nila mga kababayan ng saan budget. halos kalahati kinukurakot ng mga senatong at congressmen. Yun. Hindi lang po yan. No? Alam din natin na ang mga pinakamalaking losers dyan sa budget na yan ay ang DepEd na nawalan po Naku, ng 12 billion. naku po mga kababayan. Dapat siya ang pinakamalaking allocation sa budget. Sang-ayon po yan sa saligang batas. Ha? Ang CHED, ay nako, nawalan po siya ng 30 billion. Ha? Ito po yung nawala. Kapag sinabi ko nawala, yung pinropose ng Malacanang, binawasan ng Kongreso. Yung para sa ating panukalang batas, Binawasan ng mga pulpul ng congressman mga kababayan para mailipat yung pondo sa kanilang mga bulsa, no? Mga kababayan kung saan sila mabilis makakahakot ng budget mga kababayan, no? Yun nga, inilipat nila sa DPWH mga kababayan kasi mag-e-election na at kukuha na naman sila ng milyon-milyong pera para pangbiling boto, no, mga kababayan. libreng tuition sa lahat ng state universities at colleges, binawasan po ng 3 billion. Yung ating DSWD, nabawasan po ng 96 billion. Ang takin nyo, napakalaki po niyan. At saka ang PhilHealth, syempre, tinanggal yung government subsidy na 74.4 billion. Alam din po natin na yung controversial na AKAP, na dati, AKAP, yan mga kababayan, pakinggan nyo mabuti ito ha. Yung AKAP ni Romualdez mga kababayan, kung ano yung totoong nasa likod nito, no, mga kababayan. ay pinamimigay lang ni Speaker Martin Romualdez ay na-retain. Bakit? Kasi binigyan ng 5 billion ang kada senatong at ang mga congressman naman Nako, yung pondo ng DepEd, CHED at iba pa mga kababayan tinanggalan, pero yung AKAP ni Martin Romualdez na pambiling boto, no, mga kababayan, no, ginamit. Ayuda ko, no, pero pambiling boto dahil dito nga sa ay meron plano nitong si Martin Romualdez na tumakbo sa pagka-presidente, mga kababayan. 26 billion. Ang suma total, yan po ay 83 million na AKAP para sa mga congressman at kung 5 billion po para sa Congress sa mga senatongs divided by 24, yan po ay roughly 200 something million kada isa. Nako, mga kababayan, napakalaking pondo yan. Now, ano pong ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin po talaga, ang Kongreso hindi alam ng prioridad. Una-una, hindi nila alam na dapat sumusunod sila sa saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking allocation. Inuna nila yung mga infrastructure project na wala namang pakinabang ang taong bayan kasi kalahati no napupunta na sa kanilang mga bulsa. Totoo yan. Now, itong AKAP nito ang masakit. Alam nyo ba, Inuna nila kasi mga kababayan, mag-e-election na at kailangan nila ng pondo. So kung napapansin nyo mga kababayan, hindi naman na siguro lahat ay bulag. Mga kababayan, no, na tuwing mag-e-election ay sinisira talaga yung mga kalsada dahil nga mga kababayan ay kailangan na naman ng pondo na itong mga korap na politicians ng ating bansa. karon din ng opinyon itong si Chairman Garcia ng COMELEC ng pamimigay ng ayuda kasama ng AKAP, ang TUPAD at ang AIX ay hindi pinagbabawal sa panahon ng eleksyon. Samantakin nyo, yung 83 million kada congressman na 200 million kada senatong, po pwede nilang ipamigay sa panahon ng eleksyon, maski election period Yun. na, Boot buying mga kababayan, no? at hindi sila mapaparusahan for an election offense. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, lahat ng mga ayuda na dapat ibinibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon ay Mayo. Grabe mga kababayan, no? Itong binulgar ni Attorney Harry Roque mga kababayan. Itong kawalang hiyaan, no, at pamimili ng boto na pinapadaan sa ayuda. Grabe itong taktika ng mga Romualdez at iba pang mga pulpul na politiko. Sigurado po yan. Marso pa lang, ubus na yan. Kasi may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari, institutional vote buying. Naku po, Samantakin- institutional vote buying mga kababayan. Ganong kalaki yung AKAP na yan, 83 million,
Iyan ay akap lang kada kada congressman. Meron pang tupad, meron pang AIX. Isabihin mo na kada congressman meron silang tagta 10 million each. O di meron na silang 100 million na pamigay. Naku po, Mantakin grabe mga kababayan, no? Pamigay mula sa pondo ng ating gobyerno. nyo 100 million. Ang mga Kaya nababaon sa utang ang mga ang Pilipinas mga kababayan, no? At ang naghihirap magbayad dito ay ang taong bayan. Kaya tumataas itong mga taxes natin at yung inflation mga kababayan dahil nga sa mga congressman na ito, no, na kinukurap ang pondo. ang mga butante naman kada distrito, 100,000. So pag ikaw ay namigay lang sa mga 30,000 at meron ka namang 100 million, sigurado ka ng panalo. Hindi ka nagagastos halos ng sarili mong pera. No? Kung gagastos na lang sila ng sariling pera para mamili ng boto, kaunti na lang. Ang problema sa ating mga taong bayan, ang akala nila, yung mga ayuda na yan, nagagaling sa bulsa ng mga senatong at congressman. Hindi po. Galing po yan. No, makinig kayo mga kababayan ha. Hindi po yan galing sa bulsa, no, sa bulsa nitong mga pulpul at buhayang congressman at mga politiko. Sa buwis ng lahat ng mamamayang Pilipino. Galing yan sa buwis nyo, mga kababayan. Buwis natin. Hindi gaya ng mga congressman at senatong na naghihirap. Kasama rin po yan yung luha at saka yung pawis ng mga OFWs Tama. na talaga namang nagbubuhay alila sa iba't ibang parte ng daigdig para lang mabuhay ang kanilang mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas. Alam nyo, nung ako'y nagsampa ng kaso laban dyan sa pork barrel na yan, ang sabi talaga ng Korte Suprema, kayong mga mambabatas, ang trabaho nyo lamang ay gumawa ng pantaunang budget. Matapos magawa na ang budget, wala na kayong pakialam sa implementasyon. Yan ay gawain na ng ehekutibo. Mantakin niyo ngayon, yung akap pa lang, 83 million kada congressman, 200 million kada senatong na pamimigay para sa eleksyon. Malinaw na malinaw po yan. At kung isusuma At yan ay inaalaw ng Marcos administration, mga kababayan. total mo nga, maliit ang 100 million kada congressman. At maliit ang 250 kada senatong sa ayuda na iuubusin nila from now until May. At yun nga pong masakit, hindi siya covered ng election ban. Nako, mga kababayan, no? Napakagaling nilang humanap ng taktika, mga kababayan, para makanakaw ng pondo. Gagamitin ang pondo ng taong bayan para bumili ng boto. Oo, gagamitin, mga kababayan, no? Malinaw, gagamitin ang pondo ng taong bayan para mamili ng boto. Tama ba yan? At ano pa pong nangyari? Naku, tumaas pa po. Halos kalahating bilyon po ang program funds. Ano ba yung mga program funds? Nako. Yan po talaga, yung mga importanteng mga proyekto na habang walang pondo ay hindi mapopondohan. Grabe. Ibig sabihin, yung mga yan, gaya ng mga, yung ating counterpart financing para sa mga foreign funded projects, yan po yung linalagay nila sa program funds. Samantalang, yan ang mga proyekto na po pwede nang gawin kung bibigyan lang ng counterpart financing ng Pilipinas. Hindi po nangyayari. Napakalungkot. Bakit ba? Hindi nangyayari, mga kababayan. Dahil nga, ang goal nila, mga kababayan, ay mamili ng boto at ma-retain yung mga posisyon nila, no, mga kababayan. Alam mo siguro, unang-una, labag sa saligang batas yung pagbibigay ng mga senatong at congressman sa ayuda. Tama, tama. Yan po ay kaso ko, Bellica versus Congress of the Philippines. Na talaga ang trabaho lang nila bumuo ng pantaunang budget. Matapos niyan, hindi na sila dapat nakikialam, maghihimasok sa implementasyon. And yet, dinagdagan pa nila AIX, tupad, at ngayon. Yan, Nako, kung ano-ano na. akap. Akap O, pa. imbis na mawala, dinagdagan pa sa panahon ng eleksyon. Ano na ngayon ang pag-asa ng mga talaga namang dapat maihalal sa ating Kongreso dahil hindi sila nag-aaksaya ng panahon sa mga investigasyon ng Huwad Committee? Ano na yung mga tsansa ng nais magsilbi dahil meron silang kakayahan bukod sa pagsa-cite in contempt sa mga resource persons na hindi Tama. Yun lang naman ang ginagawa ngayon ng mga pulpul na congressman, no? Cite in contempt at panggigipit, no, mga kababayan, kung napapansin naman nyo. dapat sina-cite in contempt dahil labag na ang ginagawang investigasyon ng Huwad Committee. Kaya tuloy, bulok ang mananatili sa Kongreso. Mabuti na lang ay merong term limits.
Goodbye Barbers, papalit sa kanya yung asawa niya. Goodbye Fernandez, matatalo yan. Matatalo yan ni Hernandez bilang Bulacan na governor, no? Yan yung mga three-termers. At goodbye Paduano, kasi third term na yan si Paduano. Kaya naman walang pakialam yan, okay? Dahil alam mo niya na kailangan siya magpahinga ng 3 taon. Samantalang yung mga re-electionista, nako, please lang, abante. Ang balita ko, napakalakas na ni Uy. Pero ano ngayon ang laban ni Uy na merong 100 million na pamigay si Abante? Yun, Siguro, ang pag-asa na lang ni Uy dyan kay Abante, kung alalahanin ng taong bayan na winaldas ni Abante ang tiwalang binigay sa kanya at ang pondo ng gobyerno sa mga investigasyon na ginamit lamang para apihin ang mga kakampi ni Duterte. Yun, no? Maliwanag mga kababayan, no? Ginamit ang pondo para apihin yung mga kakampi ng mga Duterte, mga kababayan, no? Wala silang ginawa. Pero ang yun nga, sabi ni Paulo Duterte, mga kababayan, is bayad yang mga yan, mga kababayan. May nagbabayad sa kanila para manira, no? Huwag niyo po kakalimutan yan, mga butante ng Maynila. No? Hindi lang po yan kay Abante, pati yung Chua. Nako, nakailang hearing na sa confidential fund na hindi na dapat naman binubusisi dahil ito ay meron ng seal of good approval, unqualified opinion ng COA. Oh, may seal of good approval na pala ng COA, pero yun nga, inaano nila mga kababayan yung investigasyon ng COA, no? Dinidisregard nila at gusto nilang gumawa ng sariling investigasyon. So kung anumang kababalaghangang iniisip ni Chua at ng kanyang Committee on Bad Government dyan sa House of Representatives laban kay VP Sara, yan ay guni-guni na lang nila. Yan po ang dahilan ngayon kung bakit ganito ang budget. Para yung mga re-electionistang bugok, gaya ni Chua at ni Abante, manalo dahil meron na silang 100 million na ayuda na pamumudmod in time for elections. Nako, Pero mga naka-ready na sila mga babayan, no? Nakakuha na ng pera sa pondo ng bansa, mga babayan, no? Para pambiling boto, syempre yung iba pambulsa. babayan ha, kung kayo'y Katoliko, pakinggan niyo po ang sinabi dati ng ating mga liderato ng ating simbahan. Tanggapin ang pera, lalong-lalo na galing yan sa kaban ng taong bayan. Pero bumoto sang-ayon sa konsyensya. At Ayun. itigil na natin yung mga nagwawaldas ng pera para sa Kongreso, lalong-lalo na. Ang Kongreso po, ang trabaho niyan, tagagawa ng pulisiya para malutas ang problema ng unang-una, walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at bababang sweldo. Yan po ang dapat tinututukan nila. Hindi ang pagpupulbos sa mga kalaban sa politika. Hindi para itaguyod ang walang kapanapanalo para maging presidente o maging prime minister. Hindi para itaguyod ang charter change para maging Marcos forever ang gobyerno. Yun mga kababayan, yan talaga yung goal nila ni magiging Marcos forever. Yan po malungkot. Pera natin ang panggigisa sa atin. Igigisahin nila tayo sa sarili nating mantika sa pamamagitan ng mga ayudang yan. At syempre, 7 billion po, 7 billion ang naging utang nung panahon ni Presidente Duterte ng 6 na taon. Meron pang COVID, meron pang Marawi. Pero 7 billion mga kababayan, at pakinggan nyo mabuti. alam niyo ba itong si Marcos sa 3 taong panunungkulang, 4 billion ng inutang. 4 billion. Grabe. 3 taon pa lang, ha? Wala namang kahit anong abirya gaya ng COVID at ang Marawi na nangyari. So at the rate he's going, kung talaga magpo 4 billion na naman siyang utang, 8 billion, wala namang kalamidad na dumaan sa atin na gaya ng COVID na kinailangan mabigay ng ayuda dahil walang hanap buhay ang taong bayan. Inubos lang pambili ng boto para mga bugok manatili Nako. sa pwesto. Papayag ba kayo? Gagamitin ang pondo ng bayan para maghalal ng mga kongresista na isusulong ang impeachment laban kay Vice President Duterte na ang Vice President ang pinakamalaking mandato na nakuha sa kasaysayan ng Pilipinas. Papayag ba kayo? Gagamitin para sabihin ng mga kongresista na nangungurakot ang Vice President samantalang ang COA na merong tanging kapangyarihan na magdesisyon kung merong kawaldasan ng pera ng taong bayan ay nagsabi walang kawaldasan na nangyari sa paggasta ng budget
sa Office of the Vice President. Grabe, COA na nagsabi, mga kababayan, pero hindi nila pinaniwalaan. Gumawa pa sila ng sariling investigasyon para lang manggipit, mga kababayan, no? Noong 2022. Grabe. Yan po nakakalungkot. Sinabi pa nga ng COA, mga kababayan, no, na ito palang office ni President Marcos ang pinakamalaking ginastos sa confidential at intelligence funds, mga kababayan, no? At hindi man lang inimbestagahan, no? Walang kibulang itong mga pulpul na congressman at yun, mga kababayan, hindi man lang nila binigyang pansin. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Pero, wag po kayo makakalimot, ha? Tanggap lang kayo niyan. Hindi yan galing sa bulsa nila. Forget it. Wag kayong mag-thank you dahil ni isang sentimo dyan, hindi galing sa bulsa nila. Pati nga yung mga ayuda na galing sa DSWD, pag may bagyo, linalagyan ng pangalan nila. Epal talaga. Ako po, naging politiko rin ako. Pero pag ako namigay ng ayuda, hindi galing sa DSWD. Galing sa bulsa ko o galing sa mga kaibigan ko. Never galing sa gobyerno. Dahil kapag galing sa gobyerno yan, tanging DSWD dapat ang namimigay. Yan kasi yung desisyon sa kaso nga ng Belica na akong tumayong abogado. Bakit ko naman lalabagin yun? Diba? So para nyo ng awa, mga kababayan, gumising na kayo, ha? Huwag Gising pa na, kayong mga kababayan. pakaloko. Itong eleksyon nito, ipapanalo ng mga walang ya sa tongresista natin ang mga ayuda. Tanggap lang po kayo ng tanggap. Galing po yan sa hirap ninyo at hindi dahil sa kanila. So ayun, mga kababayan, grabe itong siniwalat ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, no. Bilyon-bilyong pondo ng bansa ang ginamit pambiling boto, mga kababayan, sa pamamagitan ng kanilang mga ayuda. Yung sinasabi nilang akap at iba pang mga pang-ayuda o mga kababayan, pero ang katotohanan niyan ay pambiling boto, mga kababayan. At yun nga, tinanggalan ng budget itong DepEd, CHED at iba pang mga ahensya ng gobyerno at nilagay doon sa DPWH, mga kababayan, kung saan makakakuha sila ng halos kalahating pondo ng nilaan sa budget na yan, mga kababayan, no? Yung mga kalsadang sinisira nila pagdating ng eleksyon, dahil, mga kababayan, makukuha nila yung pondo na yan, no? So tayo kinakawawa. So yun lang, mga kababayan, ano masasabi mo dito? I-comment mo lang yan sa comment section at huwag kalimutan na i-share. At hanggang sa susunod na video, mga kababayan, mag-ingat kayo lagi.